Revelation chapter 21 verse 8. Sabi po doon sa pahayag, Kabanata 21, talata 8. Makinig kayo. At nawa wag tayong mapasama doon. Sabi ron, malagim ang kasasapitan. Sabihin nyo malagim. Yung salita lang na malagim, nakakatakot. Ha? Yung palatuntunan noon sa isang radio station, gabi ng lagim. Sabi ron, nakakatakot. Malagim-an niya ang kasasapitan ng mga taong duwag. Pag sinabi pong duwag, mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Yung mga taong nagmamalaki, kung siya'y may mansion, kung siya'y mayaman, maraming pera. Malagim-an niya ang kasasapitan ng mga duwag. Mga duwag ang tinutukoy sa Biblia according to the scholar of the Bible, sabi roon po, yung mga duwag ay mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Rejected ang Diyos sa kanila. Mga taong walang Diyos, mga taong atheist, mga taong wishy-washy. Ano yung wishy-washy Christian, ano? Nagiging Kristiyano lang pag linggo. Yung ibang araw, hindi. Yung sinasabi, isang paa na kay Kristo, isang paa na sa mundo. Kaya pagtakbo mo, sakang ka. Di ka makatakbo ng mabilis. Diba? So malagim man niya ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil. Sabi niyo, taksil. Nakaranas na ba kayong pinagtaksilan ng inyong asawa? Ang sakit yata nun, ano? Yung ipagpalit ka sa iba o pagpalit mo, lalo na kung pinagpalit ka sa kumari mo. Ang sakit yata nun. O kaya pinagpalit ka doon sa driver nyo na akala mo walang ginagawa, laging magkasama dahil siya yung driver. Yung pala'y nagpapahinga doon sa biglang liko, sa bayuko. Ay, masakit po yun. Masakit kung nakakalungkot, nakakatakot. Malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil. Masakit po pag tayo pinagtaksilan. At yung pagtataksil na ito sinasabi, yung pinagtaksilan mo ang Diyos, yung pinagpalit mo ang Diyos sa iba. Eh kung masakit nga para sa atin, sa mga tao, eh paano pa kaya yung Diyos na pinagtaksilan natin, na pinagpalit natin siya sa ibang Diyos? Sa pera, ang pinaka-Diyos-Diyosan sa Biblia ang tinutukoy ay mammons, na ang tinutukoy na mammons ay ang kayamanan. Kaya sabi ron, money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. Kasi pag marami kang pera, Diyos mo na yun. Yun ang Diyos-Diyosan mo. At pag yun ang Diyos-Diyosan mo, yun, malagim ang kasasapitan, sabi ng Bible. Pag ninilay ko doon sa nangyari sa Los Angeles, California, no? Narating ko po yan nung ako'y mag-attend ng nag-picture taking kami doon. Doon sa Hollywood na yun, at saka doon sa lugar na yun ng mayayaman. Ang gaganda ng mansion doon. Mga luxury car. Dinadayot, pinupuntahan ng mga tourist para sila ay magpa-picture doon sa Beverly Hills. Ayan, natupok. Isang iglap. Kasi pag naging Diyos natin ang kayamanan. Kaya po, sabi rin, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Mga mamamatay tao, mga mapakiapid at mga sumasa. Yung mga mapakiapid, yun mismo yung sa mga asawa, sa mga relationship natin bilang husband or wife. Mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga mangkukulam, kasama na niya lahat ng sinungaling
Sila niya ibubulig sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kung tinitingnan ko po yung mga natutupok doon sa LA na yon, Los Angeles, California. Ha? Alam mo diyan din na sa parting diyan yung kanta na Welcome to the Hotel California. Yung po ay kung sa ano ay di pinuportray ay yung door of hell, pintuan ng impyerno. Kaya pag kinanta mo yun, no, satanic ang dating. Kasi lahat ng ginagawang hindi maganda, hindi tama, na sinasabi Hotel California. Di ba? Minsan tayo pag umaawit din natin tinitingnan at ina-analyze yung message ng song. Dapat ina-analyze natin if that song is glorifying God or that song is glorifying Satan or devil. Mga kapatid, lalo na yung mga metallic song, mga rock music, kalimitan na mensahe ay to glorify Satan. Iba naman po yung love song. Siyempre, God is love. Kumakanta rin tayo ng love song. Kasi ang mensahe ng love song ay pag-ibig. At ang pag-ibig ay ang Diyos. 1 John 4:7 and 8. God is love. Wala na yata akong kausap. Kaya malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, at lahat ng sinungaling. Sila niya ibubulit sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun ang sinasabi na parusa. Pero sinasabi sa ating pinag-uusapan ngayon, ang mga taong guided by the Holy Spirit, sila'y tumanggap kay Kristo, ginagabayan ng Espiritu Santo, sila'y wala na doon sa kaparusahan. Mahina. Sabi rito ng mananaklat, ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo, sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo, wala na yung kahatulan o parusa. Kaya mapapansin mo, minsan pag tayo nagkamali, nagkasala, di ba? Minsan may consequences. Hindi naman po nawawala yung consequence. Sa Buddhism, ang tawag dyan ay karma. Pag word na karma, hindi po sa Christian yun. Yun po ay sa Buddhism, teaching. Pero sa atin po, ang katapat nun ay consequences o kung ano yung binubunga. Yung sinabi sa Galatians chapter 6, and what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. At ganoon din po sa golden rule. Kung ano ang ginawa mo sa iba, di ba? Kung masama yung ginawa mo, babalik sa iyo. Di ba? Pero ang ginawa mo mabuti, mabuti ang babalik. Kung ano ang iyong hinasik, yun ang iyong aanihin. Kahit pagpapalain ang madalas naghahasik sa bawat isa sa atin. Yung inyong mga ikapo, mga handog, mga offering sa Diyos, hinahasik nyo yun, mga kapatid. And whatever you did to the least of your brother, you did it unto me, saith the Lord. Ano man na niya ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa akin. Amen? Ginawa sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya yung nagpadamit sa akin, ginawa nila yun sa Diyos. Diba? Yung nagpadamit sa akin, ginawa nila yun sa Diyos. Amen po. So mahalaga po, whatever you did. Ano pa ang sabi ng Bible? Sa pamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pagkipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayong lahat mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya na tayong lahat. Purihin ang Panginoon. Sino sa inyo ang malaya na? Ayan yun yung ministry ni Christ, ano? PhD. Ano ang PhD? Na ministry ni Kristo na inimpart sa lahat ng Kristiyano. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, yun ang dapat nating ginagawa.
PhD. Ano ang P? P, preaching, pangangaral. Kaya sabi ng banal na kasulatan, Mark chapter 16, from verse 15, the following verses, sabi ng Panginoon, go and preach the good news. Humayuan niya kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ito basahin ko sa inyo. Sabi rito ng banal na kasulatan, mga kapatid, makinig kayong mabuti. Sabi po ng banal na aklat, pakinggan niyo itong mabuti. Mark chapter 16. Ito. From verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, kanino? Sa mga alagad. At alam niyo po, yung po mga alagad, the apostles of Christ, they were our representative on that time. Sila po yung nagre-represent para sa ating mga Kristiyano. Kaya kung ano yung sinabi ni Kristo sa mga alagad, yun ay para sa atin din. Mahina. Kaya ano sabi ng Panginoon sa mga alagad ni Jesus? At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Yun ang unang misyon ni Christ. Pumunta siya sa lupa upang ipangaral ang mabuting balita sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi nakarating sa pamantayan ng Diyos tayo. Romans chapter 3 verse 23. All have sinned and fall short from the glory of God. O isipin mo, lahat nagkasala. At dumating si Kristo, ito yung misyon niya, preaching. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Inimparted ni Christ sa mga apostol, and that is also imparted to us because they were our representative. Sila yung ating representative. Kaya bawat isa ay dapat nagpapahayag ng mabuting balita, yung pagpapatotoo nyo. Bakit kayo nahihiya na magpatotoo? Kahit paulit-ulit pa yan. Pag kayo patuloy nagpapatotoo, nagpapahayag kayo ng mabuting balita, patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Laksan-laksan nyo na po yung inyong palakpak, huwag yung tipirin. At ang sabi ng Panginoon, verse 16, ang mga sumasampalataya, yun po yung sinabi kanina, yung pahikipag-isa kay Kristo, ay pagsampalataya sa Diyos. Sabi ron, ang mga sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yun yung sinabi kanina sa Romans. Pero sa mga nabautismuhan na, the baptism of the Holy Spirit, that we are now guided by the Holy Spirit, and the Holy Spirit is now living in our heart because we are now the temple of the Spirit. Ang puso natin ay templo ng Espiritu Santo according to 1 Corinto 3:16. Walang sumagot. Sabi rin ng 1 Corinto 3:16, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo? Nananahan sa atin? The Holy Spirit lives in our hearts. At ang sabi rin, parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak sa templong yan. At kayo, tayo ang templong yun. Paano nawawasak? Kung sobra tayong kumain, kaya ako nagde-diet ngayon. Kasi po, kailangan para hindi tayo magkasakit. Kapag tayo po ay nagkasakit, ibig sabihin, bunga ng kasalanan natin yun. Dahil marahil ay sobra kang kumain, sobrang puyat mo, di ka nagpapahinga, sobrang trabaho, over fatigue, overworks, hindi ka naliligo.
Para kang taong grasya. Ha? Kasalanan po yun. Ha? Sabi ng parurusahan ng Diyos, sino mang magwasak? Yung tayo nagbibisyo, yung tayo ay may mga bisyong hindi natin matalitalitan. Effect noon pagwasak sa templo. Parurusahan niyo anya, sino mang magwasak sa templong yan, at kayo, tayo, ang templo ng Espiritu Santo. If we are guided by the Holy Spirit because we are baptized, tayo po'y nabaptize ng Espiritu Santo, we are Christians, tayo Kristiyano, Katoliko, aba, mahalaga po na pahalagahan ang aral ni Kristo. Mahina. So, mahalaga po yun. Ang sinumang sumampalataya at pabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay may kaparusahan. Ang mga sumasampalataya, and we are now the faithful believers of Christ, the follower of Christ, we are in the family of God dahil sinasabi ng John 1:12. Sabi ng John chapter 1 verse 12, sila lamang nanalig, sumampalataya at tumanggap kay Kristo ang binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So tayo po ay nasa pamilya ng Diyos. Pamilya muna. Kaya dapat tayo dumadalo lagi. Dahil po ang pamilya ni El Shaddai ay nagpapatunay na ay isa sa ating pamilya bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Una at higit sa lahat, ang pamilya ng Diyos ay inuuna natin. Kaya sinabi ng banal na aklat sa Hebreo chapter 10 verse 25, at huwag kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipong itinakda ng Diyos. Mga pagtitipon. Pag sinabing mga pagtitipon, kasama ang amor solo doon. Hindi lang puro ambel ka na lang. Kasama ang amor solo doon. Ha? Kasama yun ang Eucharistia. Dahil sinabi ng Bible, mga pagtitipon na itinakda ng Diyos. Sapagkat malapit na anyang dumating ang ating tagapagligtas. Kung biglang dumating ang Panginoon, kung ano yung ginagawa natin. Ha? Kaya nga binigyan tayo ng Diyos. 6 na araw kayo magtatrabaho, 1 araw para sa Kanya. At kahit na may trabaho, dapat nasa isip natin, nasa puso natin ang Diyos. At ang nagpapaalaala noon sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Because siya ang gabay at patnubay ng lahat ng nananalig at sumasampalataya sa Diyos. So, ang mga sumasampalataya ay bibigyan niya ng kapangyarihan. Jesus imparted to us the power from on high na sinabi ni Jesus Christ, all powers in heaven and on earth was given to me by my Father. Ibinigay na niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa Ama, sa langit at sa lupa, na kay Kristo lahat. Kaya lahat ng sumampalataya, tumanggap kay Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin ang lahat. We need to exercise the power. We need to exercise that power. Ano ang sabi ng banal na aklat? Bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. The gift of miracles. Ang mga sumasampalataya ay may gift of miracle. Magagawa mong gumawa ng himala. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Baka minsan kaya inaalihan kayo ng demonyo, hindi nyo naman pinapalaya, hindi nyo ginagamit ang demonyo.
ang kapangyarihan. Kapag hindi natin ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos, baka yung demonyo naghahari sa bahay nyo. Kaya baka napusis na rin pati mister nyo o misis nyo ng demonyo. Wala akong kausap. Tahimik na tahimik eh. Ha? Kailangan po ini-exercise natin yung power. Kasi huwag kayong matatakot. Kasi lahat ng sumampalataya kay Kristo ay ginagabayan ng Espiritu Santo, living in the Spirit of God. Namumuhay sa Espiritu ng Diyos. Ha? Kaya mapapalayas mo ang demonyo. Kapag may nararamdaman ka, demonyo sakit yan, palayasin mo ang demonyo. Ha? Ano man sa palagay nyo, udyo ng demonyo, palayasin nyo ang demonyo. Eh brother, saan ko dadalhin yung demonyo? Saan ko pa itatabo yun, demonyo? Taboy nyo sa kumari nyo. Huwag, masama yun. Saan nyo itataboy ang demonyo? Sa paanan ni Jesus. You can cast out demons in the feet of Christ Jesus. Sapagat sinabi ng banal na aklat, naluluhod ang demonyo kay Kristo. At magsasabi, nangangatal nga ang demonyo, sabi ng sulat ni Santiago, ang demonyo ay nananampalataya rin sa Diyos at nangangatal pa, daig pa tayo. Demonyo nananampalataya. Nanginginig pa. Minsan daig pa yung mga Kristiyano ng demonyo. Ba't ganyan kayo nakatingin kayo sa baba, ano? Hindi kayo nakatingin dito sa unahan. Alam niyo, mula po nung ako naglingkod dito sa ministry, nag-start po ako sa ministry ito 1986, April 10, 1986. 1986 minus 2025. Ilang taon na? Almost 38, 38 years serving the Lord. Aside doon sa pag-serve ko noon sa charismatic. Huh? Pero tingnan niyo po, mula noon, diyan minsan kapag ako ina-assign sa parte ng Cavite, maraming mga napuposes. Nung panahon yun, marami ang napuposes. Sa kalagitnaan ng prayer meeting, magugulat kami, nagwawala. Eh kung ako'y matatakotin, I don't exercise the power of God, ano mangyayari? But from now on, from that time hanggang ngayon, nung mabasa ko yun, I exercise the power from on high. Yung sinabi ng Panginoon, bakit ako matatakot? Sinabi ni Kristo, silang sumampalataya kay Kristo at nabautismuhan ay ligtas. At sila'y magtataglay ng kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus, sila'y makagagawa ng himala, mapapalayas nila ang demonyo sa pangalan ni Kristo ang ating tagapagligtas.